So, hello. Simulan natin sa Trigo. Yay! Haha, so, saya. So, example agad. So, sa Trigo, usually, panay manipulation lang din. Gagamit ka ng mga trigonometric identities para ma-apply natin yung mga formula. So, dun sa Google Drive, meron tayong the Trigo cheat sheet. Andun siya sa lesson 5 na folder. Dito nakalagay yung mga commonly used na sa integral calculus based doon sa pinag-aralan namin. So, ayan, integral sa trigonometric functions, may 10 yan. Unfortunately, kailangan soladuhin if hindi nagpapa-index card yung prof. Yeah. Dami-dami, madugo, pero kakayanin. Okay. So, first example tayo. Meron tayong sine 4x dx. So, based dun sa cheat sheet natin, wait lang, gawin natin ito yung una. Integral ng sin u, copy ko lang, sin u du is equal to negative cosine u plus c. So, isasubstitute natin itong 4x into u para maging kamukha ito. Okay? So, let's try that. So, u is equal to 4x, du is equal to 4 times dx. Divide both sides by 4 para ma-isolate si dx. So, magiging 1/4 du is equal to dx. Okay. So substitute natin dito. So, sine u is 1/4 du. Lipat natin si 1/4 sa unahan. So, 1/4 integral ng sine u du. So, integral ng sine u du is basically itong formula na nandito. Okay? So, apply lang natin. Yan daw is equal dito. So, 1/4 tapos times negative cosine u plus c. Itong negative sign, ilagay na natin dito sa harapan. Tsaka yung u, ibabalik na natin as 4x. So, negative 1/4 cosine 4x plus c. So, yung 4x dito siya nanggaling sa u. Okay? So, yun lang sagot. Simple lang. Next example. Integral tayo ng secant 2x tangent 2x dx. Okay, so titingin tayo dito kung may medyo kahawig siya. Ito. So, itong unang anim na nandito, nilagay ko siya based do um, sa derivatives sa math 1. So, mapapansin nyo, itong pag dinerive tong cosine u, magiging sin u. Ito, sin u, pag dinerive cosine u, para kabaliktaran lang. Tangent u, nagiging secant squared. Kaya medyo parang, kung di nyo papansinin maigi, medyo weird kasi bakit secant u, tangent u, nandito? Well, yun yung derivative ng secant. Pero dito sa last 4, itong tangent, pa, tangent to, cotangent dapat. Ito yung tangent, cotangent. Yung mga wala nang squared, tulad nito, wala nang kadikit na tangent yung secant. Solong secant lang. Ito na po yung formula na gagamitin. Mahaba-haba, pero yan talaga. Okay. Anyways, so medyo kamukha ito. Copy natin to dito sa Krita. Since ayun, may secant tsaka may tangent, dito, may secant tsaka tangent. May 2x nga lang. So, mag-iusab tayo dyan. So, integral daw ng, dito. Secant q, tangent q,
du is equal to secant u plus c. Okay. So, u sub, gagawin natin u, itong 2x. Both 2x yan okay lang yun. Sabihin natin u is equal to 2x. Derive both side. 2 times dx. Divide both side by 2. Magiging 1 half du is equal to dx. So, paano yan? Dalawa yung 2x. Well, copy lang natin. Secant, u is equal to 2x. So, magiging u na to. Tapos yung tangent 2x is also u. So, magiging u din yan. Times dx, which is equal to 1 half du. So, 1 half du. Lipat sa 1 half sa harapan. Dito. So, 1 half integral ng secant u, tangent u, du. Which is equal dito. Secant u plus c. So, 1 half secant u plus c. Balik lang natin yung value ng u. U is equal to 2x. So, yan ay secant 2x plus c. Okay? Familiarize na lang muna yung mga nandito para kayo idea kung anong gagawin. Next example, meron tayong secant squared 4x minus 3 dx. So, secant squared. Meron ba dito secant squared? Ito. Copy ko siya dito. So, secant squared u is equal to tangent u. Yep. Hindi pala muna. Is equal to tangent u plus c. Okay. So, u sub natin itong nasa loob. So, u is equal to 4x minus 3. Du is equal to 4 times dx. Divide both side by 4 para ma-isolate dx. So, rewrite ko lang. 1/4 du is equal to dx. Okay. So, integral ng secant squared u times yung dx, which is 1/4 du. So, 1/4 du. Ilabas natin sa 1/4. Then, is equal to 1/4 integral ng secant squared u du. Tsaka natin i-apply ito. So, yan daw ay tangent u plus c. So, balik lang natin si u. U is equal to 4x minus 3. So, tangent 4x minus 3 plus c. Yan na po. Next. Meron tayong okay. Medyo exciting na to. So, ang given sa atin is 1 plus tangent squared x dx. So, maybe sabihin nyo, baka pwedeng pag-iwalayin. Well, try natin. Try dx. Mas magiging plus tangent squared x dx. So, meron ba tayo tangent squared? So, I believe wala. So, anong gagawin? Well, kung mapapansin nyo, medyo familiar siya. Kasi, meron tayong Pythagorean relation, which is, hanapin ko lang, dito. Yan. So, wait lang, dito. 1 plus tangent x, or, yan nakalagay dito, pero lagay ko ng x, y, squared, is equal to secant squared x.
So, ito, 1 plus tangent squared is equal daw sa secant squared. So, bakit ko ginawa pa yun? Kasi, look, may formula tayo for secant squared in which yung tangent squared is wala. So, apply natin siya. 1 plus tangent squared is equal to secant squared x. So, yan. Secant squared x dx. So, yan ay, lagay ko rin as pink. Secant squared u du is equal to tangent u. Lagay ko sa baba. Tangent u plus c. So, since kahawig na niya, imagine mo na lang na ito ay u. Wait lang. Gawin ko siyang red siguro. Imagine mo lang ito ay u. Tapos ito rin ay u. Kamukha na nito. So, apply na agad natin itong formula na to. So, secant squared x, pag in-integrate siya, is equal to tangent x plus c. Ayan na. Okay. Ito, medyo tricky na to. So, meron tayong sin x plus cosine x over sin squared x. Yes. So, sa fractions, meron tayong uh, something ganito. A plus property. Yan. A plus B, pwede natin siyang paghiwa-hiwalayin, magiging A over C plus B over C. Equal yan. So, apply natin dito. Okay? So, magiging integral ng sin x over sin squared x plus, lagay mo yung integral sign, why not? Plus cosine x over sin squared x dx. Ayan, pinag-iwalay na natin. Ngayon, we can simplify this yung una since isipin na lang natin na yan ay sin x over, di ba, sin squared x. So, magiging sin x times sin x. And we can cancel itong sin x tsaka sin x dito sa baba. Ang titira lang is yung sin x sa baba. So, sulat natin. Brain ko lang pala. I-explain ko lang. So, 1 over sin x na lang siya. Plus, dx pala. dx plus integral ng... So, sa ganito, pwede nating paghiwalayin. You know what? Sulat ka lang para hindi magkalituhan pa. Bigay ko siyang sin x over sin x tsaka sin x plus dx pala. Integral na gawin natin siyang cosine x over sin x tsaka sin x. Parang hinihimay ko lang. Baba ko lang. Oh no, ubos ng space. Integral na. So, ito, as I said earlier, cancel. Cancel. Natira na lang si sin x. So, 1 over sin x plus dx plus gawin natin cosine x over sin x times 1 over sin x. So, hiniwalay ko lang to, parang pinulog ka. Wait lang, kailangan i-read para dramatic.
may dugo. Wow. So, hinati ko siya. Still, the same pa rin naman. Kasi, ito, cosine x times 1. Ito, cosine x. Tapos, sin x times sin x is equal pa rin dito. Which is equal dito. So, konti manipulation lang. Tapos, lagay ko si dx. And, pupunta ulit tayo sa trigonometric identities. Meron tayo reciprocal relations. So, 1 over sin x is equal dito. Sulat ko na lang. So, cosecant x is equal to 1 over sin x. So, since 1 over sin x yan, we can write it as cosecant x equal to cosecant x plus integral ng ito, cosine over sin x. Yan ay sa, dito ba yan? Nilagay ko ba? Oh no, wala. Pero kung maalala nyo, di ba, gas ko lang konti. Tangent over, no. Tangent x is equal to sin x over cosine x. Ngayon, cotangent x is equal to cosine x over sin x. So, ito ang gagamitin natin. So, cosine over sine, cosine over sine, which is equal cotangent x. So, sulat natin yun. Cotangent x. Tapos yung 1 over sin x is ito, cosecant x. Cosecant x dx. And now, integral ng cosecant ay, saan yan? Ito, sulat ko na lang. Zoom out ko nga, walang masyado space. Integral ng cosecant x is equal to ln, let me double check para di na mapamali. Cotangent q minus cosecant u plus c. So, ayun, integrate na natin using this. Yan daw ay ln cotangent q minus cosecant u. Mamaya natin lalagay plus c. Since integrate muna natin itong kasunod. So, cotangent x na cosecant x. Ito. Cosecant. Nakabaliktad lang yung cotangent tsaka cosecant. Pero since multiplication yan, kahit magkabaliktad yan, it's still the same. For example, ay 9 times 2 equal to 18, plus 2 times 9 is still equal to 18. So, it doesn't really matter. Copy ko lang to. Integral ng cosecant q, cotangent q, times cotangent q pala, is equal to negative cosecant q plus c. Yep. Okay. So, integrate natin to, yung yan. Wala, ba't walang dx to? Kunwari lang may dx yan. Ito, sorry, hindi ko nilagay. So, integrate to. Sabi dito, yan ay equal sa negative cosecant u plus. And that's the answer na. Okay? So, ang daming manipulation, pero wala. Yan talaga. Okay, next.
Ay, kailangan ko pala malaki yan. Fraction kasi. So, 1 plus sine 2x over cosine 2x dx. So, same as before, paghiwa-hiwalay natin, yan ay magiging integral ng 1 over cosine 2x dx plus integral tayo ng sine 2x over cosine 2x dx. Okay. So, properties tayo. Ito is reciprocal identity. 1 over cosine is ito. So, secant x is equal to 1 over cosine 2x. Ay, x lang pala. Para ma-apply natin to dito is yung nasa loob ng x, yung nasa loob ng x ang multiply natin sa 2. So, magiging secant 2x is equal to 1 over cosine 2x. Ayan. 1 over cosine 2x. 1 over cosine 2x. Apply natin. Yan daw ay equal sa secant 2x dx. Plus sine over cosine, well, that is tangent, diba? So, ito lang. Tangent x is equal to sine x over cosine x. Since 2x yan, gagawin natin, times natin sa 2 yung may x. So, tangent 2x is equal to sine 2x over cosine 2x. Yan. Yan daw equal sa tangent 2x. So, sulat natin integral ng tangent 2x. Okay. U sub. Para ma-integrate natin sila. So, u is equal to 2x. Du is equal to 2 dx. Divide both sides ng 2. Cancel, cancel. 1 half du is equal to dx. So, yan is secant u times dx is equal to 1 half du. 1 half du plus integral ng tangent u times 1 half du. Labas natin sila naglag. Labas natin sila 1 half dito. So, 1 half secant u du. Wait lang, pangat na sulat ko. Du plus 1 half integral ng tangent u du. And integral ng secant u is sulat ko siya. So, integral ng secant u du is equal sa ln tangent u plus secant u plus c. So, apply. Yan ay magiging 1 half ln tangent u plus secant u. Mamaya si plus c kasi meron pa tayong i-integrate. So, 1 half
ang integral ng tangent u is tangent to du is equal to ito, ln secant u plus c. So, yan ay magiging ln secant u plus c. Then, ibalik natin yung u is equal to 2x. And finally, makukuha na natin yung final answer. So, 1 half ln tangent 2x instead of u plus secant 2x plus 1 half ln secant 2x plus c. Yan na po ang sagot. Whew. Okay, next example agad. Okay, madali-dali na to. So, yung last two example is very manipulative, pero ito, something much more refreshing. Okay, sensitive person. Yes. Okay, so sa situation na to, kung mapapansin nyo, isang cosine, tas yung sine is may something to the power of something. Ang gagawin nating u this time is simply sine x lang. Hindi kasama si cube, hindi kasama si cosine x, sine x lang. Kasi, pag dinerive natin yan, di ba cosine x yan? Cosine x dx. Then, divide both side ng cosine x. Cancel. Magiging 1 over cosine x du is equal sa dx. Makakancel natin yung cosine x and matitira na lang ito. Which is, ipapakita ko na para hindi magulo. So, sin x is gagawin na nating u. Ito yung sin x na to. Of sin x. Hindi kasama si cube. So, ilagay lang natin dito si cube. Tapos cosine x times dx which is equal dito 1 over cosine x du and cancel. Rewrite ko lang. Magiging u cube du and power rule lang. Simple as that. Magiging okay, hindi ko na papa-explain pa. Saglitin ko na lang. Ayan, shortcut ko na. Plus c. 1/4 times u to the fourth plus c. And babalik lang natin yung value ng u, which is sin x. So, 1/4 times sin x raised to 4 plus c. Yan ang sagot. Next, integral tayo na what if cosine naman yung marami. Tapos, isang sin x dx. Dx ba tayo na una? Wala, ayun. May dx pala. Kala ko hindi ko nilalagyan na naman. Okay. So, this time, ang gagawin nating u is yung cosine x. So, try natin. U is equal to cosine x. Du is equal to negative sin x times dx. Divide both side ng negative sin x. Cancel. So, ito-write ko lang. Is going to be negative 1. Tinaas ko lang yung negative sign. Over sin x. Kasi, oh my God. Babother ako. Ayan. Times du is equal to dx.
Okay, so substitute yung cosine x, ginawa nating u. So magiging u to the fourth times sine x times yung dx, which is equal dito. So negative 1 over sine x du. Makakancel natin si sine x. And si negative 1 is lalabas natin. So basically, magiging negative na lang yan. U to the fourth du. So power rule, magiging negative 1/5 plus u to the fifth plus c. Balik natin yung value ng u. Magiging cosine x raised to 5 plus c. That's the answer. Okay. That's two examples. Tayo ay tatapo na sa what if sine squared x dx. So, hindi natin pwede gawing u si sin x dito. Kasi pag ginawa natin yon u is equal to cosine x dx. Cosine x. Try lang natin na para makita natin kung bakit hindi nga ba pwede. So, 1 over cosine x du is equal to dx. So, yung sin x, ginawa natin u, magiging u squared times yung dx is 1 over cosine x du. So, may nagtira tayong x, which is ito. So, hindi pwede yan kasi wala tayong makakancel na something. Pero kung may nakalagay dito, for example, the cosine x, sure, go ahead, u sub lang. Pero this time, wala. So, what to do pag ganun? Punta tayo sa trigonometric identities ulit. So, yun ay nasa powers of functions. So, sine squared. Ito. Sulat ko lang. Sine squared x is equal to 1 half 1 plus ano yun? Cosine. Minus pala yun. Sorry. 1 minus cosine 2x. Double check ko lang. Yep. Okay. So, apply lang natin to. Or pwedeng i-distribute na natin si 1 half. Sabihin natin, yan ay equal din sa 1 half minus 1 half cosine 2x. Yan. Yan ang ilalagay natin dito. Integral na 1 half minus 1 half cosine 2x times dx. And paghiwalay na natin siya since meron tayong minus sign dito. So, integral ng 1 half dx minus integral ng 1 half cosine 2x dx. Labas natin si 1 half. So, 1 half integral ng dx minus 1 half integral ng cosine 2x. Which is, pwede nating u sub. So, gawin na lang natin u. So, ano ang dx natin? Well, u is equal to 2x. Du is equal to 2 dx. Divide both sides ng 2. Magiging 1 half du is equal to dx. So, 1 half du. So, ilalabas uli natin si 1 half. Mag-multiply siya din sa negative 1 half. Okay? So, 1 half dx, copy ko lang, minus 1 half times 1 half, magiging 1/4 na siya. Integral ng cosine u du. So, integrate. Oh, shit. Ano yung integral sign nun?
So 1/2 integral ng dx is simply x minus 1/4 times integral ng cosine u, which is, I think, sine x lang yun. Sine u pala. Tapos ko lang. Ito, tama. Pero solve pa rin. So, integral ng cosine u du is equal to sine u plus c. Yan. Lagay na natin si sine u plus c. And hindi pa tayo tapos since naka-u pa tayo. Babalik lang natin yung value ng u. So, copy the rest. U is equal to 2x. So, 2x plus c. Yan na yung sagot. Okay, last one. Oh no, wala na space. Dito na lang. Okay. Integral tayo ng sine 9x times cosine, pangat ng c, 3x dx. So, ano gagawin pag ganyan? Meron tayong um, product of formulas. Sandali. Ito. Product of two functions pala. Yan ay sine 9x, tsaka cosine. Sine, tsaka cosine. Ito. So, sulat ko siya, sine A. Actually, sulat ko na dito. Lang space. Sine A cosine B is equal sa 1/2 sine A plus B plus sine A minus B. Okay. So, in this case, ang A natin, ay ka dito, A is equal to 9x. Ito yung A. A. A is equal to 9x. So, ang B is 3x. B is equal to 3x. So, lagay lang natin dito. Si sine, ito nga muna. Si sine 9x, so sa cosine, B is equal to 3x. Ayan. Is equal daw sa 1/2 sine 9x plus 3x plus sine 9x minus 3x. Ayan. Sinubstitute ko lang yung A tsaka yung mga B. Okay? So, huwag pumalito. And we can simplify this as sine 9x plus 3x is simply 12x plus sine 9x minus 3x is 6x. So, ayan na po. And we can also distribute to 1/2 para ma-integrate na agad natin. So, 1/2 sine 12x plus 1/2 sine 6x. Yan. So, integral tayo ng 1/2 sine 12x plus 1/2 sine 6x. I think buburay ko na muna itong kulay pink para may space tayo.
Okay. So, dx yan. Paghiwalay natin, magiging integral. Yung 1/2 ilalabas ko na rin. Zoom ko lang. So, 1/2 integral ng sine 12x plus 1/2 integral ng sine 6x dx. So, ang ginagawa ko pag ganito, magkaiba yung inside function ng itong sine na to, tsaka yung sine na to. Yung isa is 12x, yung isa is 6x. So, u sub tayo. Wow, mali. Burahin ko lang tong ito. So, gawin natin u is equal to 12x du is equal to 12 dx. Divide both side by 12. 1 over 12 du is equal to dx. And gawin natin v instead of u para hindi tayo malito. So, v is equal to 6x. Yung yan dito. So, minsan lang naman nangyayari yung mayroong v. Tapos minsan mayroon din double u. Pero depende rin sa trip nyo kung gusto nyo pa rin na u. Pero ako mas prefer ko na iniiba ko nila para hindi tayo malito sa pag-substitute mamaya. And yan ay dv is equal to 6x. Derive natin maging 6 times 3x. Pero same procedure lang sa u sub ha. Ginawa ko lang v. So divide both side by 6. We 1 over 6 dv is equal to dx. So 1/2 integral tayo ng sine u kasi u is equal to 12x times dx which is 1/2 du. 12 pala yun, sorry. Plus 1/2 integral tayo ng sine 6x is equal to v. So sine v times dx is equal to dito. So 1 over 6 du. Ilabas natin yung mga numbers. So magiging 1/2 times 112. 1/2 times 112 is equal to 1 over 24. So yan ay 1 over 24 integral ng sine u du plus ito, lalabas ko na rin. Ito times 1 over 2. So 1/2 times 1 over 6 is equal to 1 over 12. 1 over 12 integral ng sine v dv pala to, not du. Sorry. dv. Brain ko na lang. Yeah. Sine v dv. Integrate. So, ang integral, gawin natin rin. Ang integral ng sine u du is equal to negative cosine u plus c. Double check lang. Yep, tama. Okay. Integrate 1 over 24. Integrate natin itong sine u du, which is equal daw dito. So, times negative cosine u plus yung c mamaya na kasi meron pa tayong integrate plus 1/2 times negative cosine v kasi v to. Cosine v plus c.
Simplify, labas natin yung negative sign, tsaka yung value ng u is ibabalik na natin. So, negative 1 over 24 times cosine u is equal to 12x. So, lagyan natin sa 12x dito. Plus 1, 12 to, times 1 over 12. Sorry if may mga mistakes. So, negative pala to. So, hindi na siya plus. 12 to, minus na siya. 1 over 12 cosine v. V is equal to 6x. So, magiging 6x plus c. Ano ang sagot? Okay. So, I think that's all for now. So, good luck sa math. Okay. See ya.